Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman sa isa na namang episode nitong ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, painit ng painit itong away ng Kamara at ng Senado. Nangangalaitin na sa galit ang Kamara sa Senado. Tingnan niyo yung mukha ni ano. Oh. Tingnan niyo yan, oh. Sa mukha pa lang makikita niyo. Ha? Nangangalaitin na sa galit. Galit na talaga ang Kamara sa Senado. Oh, makikita nyo yan dyan sa ekspresyon ni Manix Dalipe. Yan po mga kabunyog, si Manix Dalipe, yan ang majority floor leader ng Kamara o ng House of Representatives. Siya ang majority floor leader. Kanang kamay yan ni Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Halos araw-araw nagpi-press briefing itong mga leaders ng Kamara. Laging nasa unahan dyan itong si Manix Dalipe, tapos yung senior deputy speaker na si Aurelio Dong Gonzales, si Rufus Rodriguez, sino pa bang lagi nating nakikita kapag nagkakaroon ng press briefing ang Kamara? Si JJ Suarez, si Geraldine Ruman, yan yung mga Mamaya ipapanood ko sa inyo. Bakit? Ano bang pinag-aawayan na nila? Kasi itong Senado tuloy-tuloy sa pagdinig ng People's Initiative. Siyempre lumilitaw na talaga yung mga yung mga kongresista na talagang sila yung mga pasimuno ng paperma sa kanilang mga distrito. Kaya nagagalit ngayon ang mga kongresista, ang Kamara, kasi nai-expose talaga na sila talaga yung nasa likod. Winawarningan na ng Kamara ang Senado na itigil na nito ang pagdinig nito sa People's Initiative. Hindi naman tumitigil ang Senado. Sabi ng Kamara, violation na yan ng interparliamentary courtesy. Kasi daw, sa principle ng interparliamentary courtesy, hindi dapat iniimbestigahan ng isang co-equal na legislative branch, halimbawa, Senado, hindi dapat iniimbestigahan ang Kamara. Kasi parang hindi mo na yan nirespeto ang Kamara. Ang sabi naman ng mga senador, hindi naman nila binabastos ang Kamara. Kumbaga, sa investigasyon nila, lumalabas lang yung mga factual na mga pangyayari. At hindi naman kagagawan yan ng mga senador. Yan ay lumalabas sa bibig ng mga inimbitihang resource persons. Kaya nagkakabanggaan ngayon ang dalawa, mga kabunyog, mga kababayan. Nagpasa ng resolusyon ng Kamara in support sa kanilang speaker at kinastigo ng Kamara ang Senado. Sabi ng Kamara, ito dapat itigil na ng Senado ang assault nito o ang pag-assault nito sa Kamara. Kaya sabi naman ng mga senador, anong assault? Intense assault kasi yung ginamit na term. Anong intense assault? Wala kaming Kaya nagkakagulo sila. Ngayon, nagsisimula na yung pagdinig ng Senado tungkol sa sa Chacha. Kasi nga, ang sabi ng mga senador, basta't itigil ng Kamara yung People's Initiative, ipapasa nila ang Chacha, ang charter change. So, ang ginawa ng mga senador, kasi nangako sila kay Marcos Jr., nasisimula na nila ang pag-deliberate ng Chacha. Nagsisimula na ngayon ang pagdinig ng Chacha sa Senado. Kaya lang, tinanong si Angara, yung head ng subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa Kamara sa Senado tungkol sa Chacha. Ang sabi ni Angara, sa pinakamaaga daw, matatapos nila ang deliberation October. Nagalit ngayon ng mga kongresista. Sabi ng mga kongresista, October pa kayo makakatapos? By October, filing of candidacies na yan. Paano pa natin yan madidiscuss? Pag dumating yan sa amin, wala na kaming time dyan kasi eleksyon na. Totoo naman mga kabunyog. Ang October ay filing of candidacies. Ibig sabihin, busy na sa eleksyon. So sabi ng mga senador, matatapos nila itong mga pagdinig tungkol sa Chacha by October. Galit ang mga kongresista. Sabi ng mga kongresista, tingnan nyo na, dinidelay nyo lang yung Chacha na yan Dinidelay nyo lang yung Chacha. Anong mangyayari dyan kung October pa yan? Wala na yan. Parang sinabi nyong patay na yung proposal na yan.
Kasi mag-i-eleksyon na. Ang sabi naman ng mga senador, huwag nyo kaming pilitin. Huwag nyo kaming pilitin. Huwag nyo kaming pasunurin sa timetable nyo. O yan. Ganyan, na nga, ganyan mga kabunyog ngayon ang nangyayari dyan. Sabi nito ni Manix Dalipe, duda kasi namin, ang mga senador hindi naman payag sa tsa-tsa. Ang gawin nyo, lumabas na kayo. Yes or no? Sino yung mga senador na payag sa tsa-tsa? Sino ang hindi? Lumabas na yung 24 senador. O ganyan na mga kabunyog ang hamunan diyan sa issue na yan. Galit na galit ang mga congressman. Actually, dalawang bagay ang kinakagalitan nila. Ang unang kinakagalitan ng mga congressman, no? Una, tingnan niyo ang mukha ni gusto ko ang mukha ni Dalipe. Ang unang kinakagalitan ng mga kongresista, bakit daw hindi tinitigil ng Senado yung pagdinig sa People's Initiative? Kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng People's Initiative eh. Kahit na sinisimula na ng Senado yung pagdinig sa tsa-tsa, yung People's Initiative tuloy pa rin. Ay lumalabas na talaga ngayon kung sino yung mga nasa likod ng People's Initiative. Mayroon pang hindi kasi mga lumalabas eh. Halimbawa, doon sa form na pinapapirmahan, ang nakalagay doon na parang may authorization na mag-submit sa COMELEC ng lahat ng mga forms, Anthony Abad. Attorney Anthony Abad. Nakalagay doon sa form eh. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa lumilitaw yung Anthony Abad na hindi pa lumilitaw yung Anthony Abad. Kaya sabi ng Senado, hanggat ngayon, ano yon? Kapag hindi pa daw ayon sa Senado, kapag hindi pa rin lumalabas yung Anthony Abad na yan, hindi pa nila isasarado ang investigasyon. Kasi yung Anthony Abad na yon, yun yung nakalagay doon sa form yung pinapapirmahan sa People's Initiative, ang nakalagay doon na pangalan na parang ino-authorize ng mga pumipirma na magre-represent sa kanila sa COMELEC ay isang abogado na nagngangalang Anthony Abad. Attorney Anthony Abad. Ang problema, hindi naman siya nag-a-appear. Ang sabi, nasa ibang bansa daw. Alangan namang hindi pa siya umuwi. Ang problema, mukhang alangan na lumabas yung Anthony Abad na yun eh. Mukhang alangan. At pangalawa, ang pangalawang issue na hindi pa rin nare-resolve sa People's Initiative, yung ads, yung advertisement na ginamit, yung Itchapwera na advertisement, ang napakamahal ng ginastos doon, 55 million pesos pala yun. So ngayon, kung 55 million pesos yun, ang tanong, sinong gumastos? Salamat Auntie Sima nga sa pag-send ng star, salamat. Sinong gumastos ng 55 million? Ang sabi ng Unyate, siya daw ang gumastos ng kalahati noon. Ang kalahati daw ay may nag-donate. Ang tinatanong naman ngayon sa Senado, sino ang nag-donate? At nagbayad ba ng tax? Kasi siyempre kung may nag-donate, mayroong donor's tax yun. At siyempre kung nag-advertise ng ganun kalaki na 55 million, mayroong yun sa BIR. Yan, hinihinga na ngayon. Humingi ngayon ng ilang araw. Sabi ni Unyate, bigyan siya ng ilang araw para i-produce yung mga resibo. Kaya mga kabunyog, yan ang mga issue na nire-resolve na ngayon. Sino yung Anthony Abad na yon? Attorney Anthony Abad. At yung 55 million, saan kinuha? Ang laki-laki nun, ginastos sa ads lang na yon. Hindi naman pwedeng ang gumastos lang nun ay si Unyate. Yung nagpapakilalang leader daw siya ng civil society na nagpapapirma. Kaya lumalalim pa ito ng lumalalim, marami pang lalabas ditong mga tao. Malamang marami pang mga bagay nalilitaw dito na si Martin Romualdez talaga ang pasimuno ng People's Initiative. Dinidinay kasi nila eh. Louie Mendoza, salamat sa pag-send ng donation ha. Salamat. Dinidinay kasi ng Kamara. Dinidinay ni Martin Romualdez. Ganyong napaka-obvious naman. Yan ang problema sa mga kongresista. Bakit hindi nila mapanindigan na sila ang nasa likod niyan? Kasi bawal. Bawal kasi sa People's Initiative yun. Kaya nga People's Initiative eh. Ang problema, obvious na sila talagang nasa likod ay lumalabas na ngayon. Di napapahiya ngayon
napapahiya ang mga kongresista at napapahiya ng napapahiya si Martin Romualdez. Ayan naman ang gustong mangyari ng Senado. Siyempre, parang dito, sinisiraan si Martin Romualdez at dito, sirang-sira si Martin Romualdez dito sa bagay na to. Kung doon sa confidential funds, sirang-sira si Sara Duterte, dito naman sa People's Initiative, sirang-sira si Martin Romualdez. Kaya, siyempre, pinagtatanggol ng mga kongresista si Martin Romualdez. Bakit todo tanggol ang mga kongresista? Ay kapag pinagtatanggol nila si Martin Romualdez, binibigyan pa sila lalo niya ng pondo. The more na pinagtatanggol nila si Romualdez, sigurado ang kapalit niyan, dagdag na mga proyekto. Ano yan, malapit ka sa speaker. Kaya nga yung kongresista namin ng Bicol, ng Camarines Sur, si El Rey Villaperte, nakita ko, talagang pinagtatanggol si Romualdez. Nagugustuhan ni Romualdez yun. Pag pinagtatanggol ka ni Romualdez, pag pinagtatanggol mo si Romualdez, noted yun ni Romualdez. At kapag nag-usap ng budget para sa 2025, kasi by July mag-uusap na naman ang budget sa 2025. Busog diyan yung mga anong tawag sa amin sa Bicol, yung nagdudupa kay Romualdez. Alam niyo yung nagdudupa? Ano ba sa Tagalog yun? Ang nagdudupa yung dinidipahan talaga yung pinakampihan. 'Di ba? Yung mga leaders ng Kamara na kung sa Bicol sa amin nagdudupa kay Romualdez, kumbaga talagang pinaglalaban si Romualdez, pinagtatanggol si Romualdez, malaki ang makukuhang mga proyekto niyan pag nag-usap ng budget sa 2025. Kasi by July pag-uusapan na naman ang 2025 budget. Itong mga kongresistang ito na nakikipagpatayan para kay Romualdez, sigurado to, ang lalaki ng makukuha nitong pondo galing sa speaker. Di ba? Anyway, lahat yan ang maganda dito mga kabunyog, ang maganda dito, talagang naglalabanan sila. Talagang naglalabanan sila, sige lang. Ang problema naman talaga, itong Kamara, pinipilit ang Senado na madaliin ang tiyatya. Ang sabi naman ng Senado, hindi. Ang pinakamabilis namin dito, matatapos namin to October pa eh. Sabi ng mga kongresista, kung October yan, di wala na. Wala na yan, mag-i-eleksyon na. By October, filing of candidacies na. O di ba? Kaya mga kabunyog, sino ba ang kakampihan natin sa dalawang yan? Wala. Wala. Lahat kasi kayo, magpresidente ng Pilipinas, magsenado, magkamara, lahat kayo, walang silbi. Bakit nyo pinagkakaabalahan yung tiyatya na yan? Hindi yan ang kailangan ng bayan. Di ba? Kahit itong senado na to, bakit nila hindi didinig yung tiyatya na yan? Kahit pasabihin ng senado na hindi nila mamadalian yan, ang punto dyan, binibigyan pa rin nila ng pansin yan. Dapat sa senado, ang sinabi nila, pasensya na, hindi namin to didinigin, maraming mga importante pang mga bagay na dapat pag-usapan ang bayan, hindi itong tiyatya na to. Di ba? Mali rin naman yung senado eh. Kaya ako pag tinanong, kampi ba ako sa senado? Hindi. Kasi itong senado, ang dapat na ginawa niyan, kami hindi namin tatalakayin ang tiyatya ngayon kasi hindi yan ang priority ng bayan. Kahit yung mga survey na ginagawa, ayaw ng tao ng tiyatya eh. Hindi naman yan ang nakikita ng tao na importante o priority ngayon eh. So dapat ang Senado, itigil na yung pagdinig ng tiyatya. Ito naman Kamara, bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nilang magtiyatya sila. Di ba? Ganun dapat. Actually, pareho kayo, mag-Senado, mag-Kamara, pareho kayo mga walang silbi sa bayan. Anong ginagawa ng Senado? Dinidinig din naman nila ang tiyatya eh. Di sayang din ang oras. Sabi ng Senado, didinigin nila yan hanggang October. Ay sayang ng oras, imagine nyo yan hanggang October, yan ang pagkakaabalahan nyo. Diba? Actually, wala namang dapat kampihan sa mga yan. Si Marcos Jr. kasi gusto niyang ipasa talaga yung tiyatya na yan. So sumusunod naman ngayon sila Subiri. At ang sabi nila Subiri, mabuti na ito, sundin na natin ang presidente para hindi matuloy ang People's Initiative. Pero ang totoo, wala. Dapat ang Senado, ang paninindigan nila ganito. Hindi namin didinigyan niyang tiyatya na yan. Hindi yan priority ngayon. Di ba?
Ganun. Ang ginawa kasi ng Senado, nag-decide ang Senado na magkaroon ng hearing sa Chacha para pagbigyan si Marcos, para pagbigyan ang Kamara, para ipakita sa Kamara na hindi kami kontra sa Chacha. Mali eh. Bakit hindi nyo panindigan sa Kamara na hindi kayo sang-ayon sa Chacha? Oh. Yan yung ano. Yan mga kabunyog ang issue dyan. Ito namang mga kongresista, sabi nila, kung hanggang sa October pa kayo magtatalakay ng Chacha na yan, wala na yan. Patay na yan. Aabutin na yan ng eleksyon. Oh. Yan mga kabunyog. Napanood nyo naman yung sinabi ng mga matatandang magagaling na dating justices ng Korte Suprema. Si retired Associate Justice Adolf Ascona, si retired Chief Justice Hilario Davide, si retired Associate Justice Vic Mendoza. O mga magagaling yan sa Constitution, constitutionalist. Anong sabi nila? Anong sabi lalo na ni Davide? Wala, yan? Kapahamakan papunta tayo sa kapahamakan kapag isinulong yung economic Chacha na yan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, alin man diyan sa dalawa, magkamara, magsenado, wala eh. Pareho baldado. 'Di ba? Sunod-sunuran kasi sila kay Marcos. Ito namang mga kongresista, pinipilit ang Senado, madaliin nyo na yan. Pag hindi nyo yan minadali, wala na yan. Bakit? Gaano ba kaimportante yung Chacha na yan? Kapag naipasa ba yan, gaganda na ang buhay nating mga Pilipino. para namang dahil sa pag nailusot yung Chacha na yan, gaganda na ang buhay bigla ng mga Pilipino. Sus, ganun ba yan kaimportante para ipasa kaagad? Sus, hindi yan. Ano ba ang problema ngayon? Napakataas na presyo ng mga bilihin, inflation. Masusolusyonan ba yan ng Chacha? Masusolusyonan ba yan ng Chacha? Wala eh. Wala. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ating talakayan ngayong gabi. Bukas marami akong issues na itatalakay. Abangan nyo po. Kaya ito, galit na sila Dalipi. Duda daw sila sa mga senador. Wala naman daw talagang planong ipasa ng mga senador ang Chacha. Delaying text lang daw ang ginagawa ng mga senador. Assuming pa na totoo ang sinasabi ng Kamara. Dapat kasi sa Senado, hindi na nila dinidinig yan. Kung didinigin nga nila yan hanggang October, tapos didelayin lang nila, hindi naman nila ilulusot yan, sayang ng oras na kinonsumo dyan. Ginamit na sana yan sa mas importanteng mga pagpasa ng batas, hindi yung Chacha na yan. Diba? Sabi ni Greg Babaran, may kinalaman po ba, attorney, ang Chacha sa Maharlika Investment Fund? Sa tingin ko, oo. Kasi, mayroong mga negosyanteng dayuhan na gusto nilang mag-invest sa Maharlika. Parang yung Maharlika may share, tapos yung dayuhan may share. Pero ang gusto ng dayuhan, mas malaki yung share nila, lalo power, lalo telecommunication, lalo public utilities. Sa tingin ko, yun yung dahilan nun. Gusto ni Marcos sa kanila Romualdez, yung mga importanteng bahagi ng ekonomiya tulad ng mass media, tulad ng power, tulad ng telecommunication, public utilities, ibibigay na sa dayuhan. Gagamitin yung Maharlika at saka yung investment ng dayuhan. Yan yung nakikita ko dyan. Kaya nga sabi ni retired Chief Justice Davide, kapag tinuloy ang economic Chacha na yan, makukontrol na ng dayuhan ang ekonomiya natin. Wala na. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.